Maraming gumagamit ng mga orasyon at ito'y hindi napapatalam. Ang karamihan pa dito ay inuuna ang orasyon at sinusunod ang sinasabi nilang susi upang mapagana nila o mapaandar ang nasabing orasyon na kanilang gagamitin. Bukod pa dito, ang nasabing orasyon na kanilang ginamit ay karamihan ay hindi tumatalam. At sinabi pa nila ang orasyon na nakukuha dito sa banal na kamay ay hindi naman tumatalam. Para tumalab ang nasabing orasyon ay gamitin ito ng tamang proseso at tamang pamamaraan. Ang iba nito ay gumagamit ng orasyon upang ipagyabang. Mahigpit kong ipinagbabawal ang paggagamit ng mga orasyon na bawal gamitin sa masama at gamitin lamang ito sa kabutihan. At huwag ipaalam sa lahat na ikaw mga idol ay may taglay na kapangyarihan. Para mapatalab mo ang isang makapangyarihan na orasyon, kailangan mong ito'y konsagrahin upang ang mga salita ay mabuhay sa kapangyarihan. Para magkaroon ng buhay ang iyong mga salita na mga orasyon ay kailangan ito mga idol ay konsagrahin upang magkaroon ng bisa ang orasyon na iyong gagamitin. Ang mga orasyon mga idol ay iba-ibang wika at iba-iba mga idol ang mga orasyon sa bawat sakit na inyong paggagamitan. Iba ang orasyon sa mangkukulam, iba ang orasyon sa magbabarang, iba ang orasyon sa palipad hangin, iba ang orasyon sa sakit ng ulo, iba ang orasyon sa kagat ng ahas o kagat ng aso, iba ang orasyon mga idol sa larangan ng paghihilot, iba mga idol ang orasyon sa larangan ng paggagamot. Ang lahat ng orasyon na yan mga idol ay mabubuhay sa pamamagitan ng konsagrasyon. Kung halimbawa mga idol ay mayroon kang gagamutin at masakit ang ulo o baywang, kailangan mga idol ay konsagrahin ang tubig. Saka isunod ang isang makapangyarihan na orasyon. Halimbawa mga idol masakit ang ulo, banggitin mo muna ang konsagrasyon na hukit inim corpus minyom hekit inim kaliksanggo inis miain dubi it testamente mysterium pdi que proboviset frei voltes epintitor en remissionem piccatorum Jesus homo salvator. Isunod mga idol ang isang makapangyarihan na orasyon sa sakit ng ulo. Mata maunrom muumdim. Ibulong sa kalahating basong tubig, ipainom. O kaya mga idol, ibulong sa inyong mga palad bago ihilot sa ulong may sakit. Binabanggit lamang ang lahat ng mga orasyon kung ikaw ay magpapatalab sa pamamagitan ng isip at hindi nakabuka ang bibig. Lagi mga idol uunahin ang susi sa pangalan ng Panginoong Hesus, saka mga idol isunod ang nasabing orasyon na inyong gagamitin. Pagdating mga idol sa salitang Jesus Homo Salvator, isunod mga idol sa pangalan ng Panginoong Hesus, saka isunod ang nasabing orasyon na inyong gagamitin. Nangangahulugan mga idol nangunguna ang susi, saka isunod ang isang makapangyarihan na orasyon. Kapag mga idol gagamit ka ng maiwagang orasyon at napakaraming tao, kailangan mga idol ay tahimik ang lahat upang ang lahat ng orasyon ay iyong gagamitin ay tumalab lahat. Huwag lang kayo mga idol malilito. Kailangan pagkatapos mga idol ng konsagrasyon ay susian kagad yan mga idol sa pangalan ng Panginoong Hesus, o kaya mga idol ang isa pang susi sa ngalan ng Ama, ng Ina at ng Anak at ng Espiritu Santo, saka isunod mga idol ang orasyon na inyong gagamitin. Okay mga idol, maraming salamat sa inyo. Sana'y naunawaan ninyo ang gusto ko pong sabihin. At binabati ko din mga idol si MC Chua at ang 7 Angel Power. Ingat kayo mga idol sa mga scammer sapagkat marami mga idol ginagamit ang aking pangalan. Kapag mayroon nag-add sa inyo at nanghihingi mga idol ng pera, scammer yan mga idol. Para hindi kayo ma-scam, tumawag agad kayo mga idol sa number na ito para kayo ay sigurado at hindi kayo maloko. Maraming salamat sa inyo mga idol. Magandang gabi sa inyo. Bye-bye mga idol.